Hi guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga top 3 malakas kumain ng kuryente sa bahay nyo. And right now, gagamit tayo ng Panther Digital Power Meter para to check yung mga usage or mga lakas ng kuryente nyo sa bahay. So for context, by the way guys, available pala to sa Shopee and Lazada. Kung gusto niyo ng ganito, lalagay ko na lang sa link or sa description ng video para pwede kayong bumili. Okay, so for context lang, papakita ko lang muna sa inyo yung electric fan, kung ilan yung ikinakain or consumption ng isang electric. Ayan guys, so ewan ko kung nakikita nyo, pero ngayon dahil ano ba to? Naka 1 speed tayo na electric fan, ang kinakain niyang kuryente is nasa mga 60 watts yan, para safe na 60 watts. Tapos pag number 2, yan, tataasin ng konti, yan, nagsi 64, yan, medyo hindi siya ganun kalaki yung difference ng 1 and 2. Subukan natin yung 3, yan, 67, 68, 69, 71, yan. So may halos 10 watts ang difference pag from 1 to 3. So yan, may context na tayo. Kumbaga, ngayon alam na natin yung lakas ng kuryente sa electric fan. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga malalakas kumain ng kuryente sa bahay na hindi nyo alam or baka alam nyo na, except sa aircon. Okay, first on the list is si microwave. Yan. So, lalagay tayo ng siomai kasi kumain tayo ng siomai. Yan, lalagay natin yung siomai. Yan. Tapos lalagay natin sa high mode, tapos sabihin mong 2 minutes. By the way, di pa pala siya nasasaksak. Saksak natin yung microwave sa ating voltmeter. Yan. So ayan, 0 pa siya. So ngayon, pagaganahin ko siya for 2 minutes. Yan. So, maandar na siya. So, 61 watts. Ayan guys, nagwa 1,189 watts. Nakita nyo? So, yan. Halos mag 1,200 na siya. So, yan. So, pag gumagamit tayo ng microwave, so, ganyan kataas yung nagiging consumption natin sa kuryente. Okay, ang susunod naman is yung water kettle or yung basta yung pampainit ng tubig. Yan. So, may tubig na sa loob. Ngayon, sasaksak ulit natin. Yan, saksak natin. Yan. So, 0 pa siya. So, pipindutin natin yung water kettle. Yan, so makikita nyo from 0 to 1,916. So yes, halos 2,000 ano siya, 2,000 watts na agad yung kinakain ng water kettle niya. So medyo malakas pala siya kumain ng kuryente. Yan, so nag-automatic na kasi konti lang nilagay kong tubig eh. So yan, nag-0 na siya agad. Pero nakita nyo, 2,000 agad yung kinain niyang kuryente or 2,000 watts. At guys, yung pinaka-last is yung rice cooker. So, pinili natin start and then rice. And makikita natin yung magiging consumption natin. Yan, so si rice cooker naman ay kumakain ng 900 watts. So, imagine nyo lang kung ang electric pan ay nagsi 70 to 80 watts, sa kanya is around 900 watts. So yun ang top 3 na malakas kumain ng kuryente except sa aircon. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to guys. So, thank you so much for watching.